Matapos ang pinakamalaking deleveraging sa kasaysayan ng crypto, isang record na halos $20 billion liquidation ang nag-flash out sa market pero hindi nito winasak ang conviction. Sa kabaligtaran, may mga signs pa din na ang structural demand kay Bitcoin ay buo pa. Steady na whale accumulation, mabilis na paglobo ng USDT, tuloy-tuloy na ETF inflow. So yan ang aalamin natin at tingnan din natin yung current price action ni Bitcoin. Magsimula tayo sa structural picture. Ayon sa mga bagong ulat batay sa CryptoQuant at Glassnode, pareho ang nakikita nila sa ilalim ng ingay. Kahit pinunit ng liquidations ang over-levered na position, nananatili ang core liquidity. USDT supply tumaas ng 15 billion sa loob ng 60 days, pinakamabilis simula January. Bitcoin ETF nagdagdag ng $3.5 billion na inflows kamakailan. Sa madaling salita, may fresh fiat na pumapasok habang nililinis ng market ang sobrang risk. Dito nagkaiba ng tono ang dalawang platform. Si Glassnode ang mas maingat, si CryptoQuant ang mas constructive. Sa version ni Glassnode, ang nagdaang pagbagsak ay isang structural purge. Ibig sabihin, tinanggal ang speculative excess at pinilit ang mga trader bumalik sa defensive positioning. Paano nila nasabi? Funding rates na hati. Nagpapakitang lumiit ang incentives para mag-long gamit ang perps, perpetual CVDs. Cumulative volume delta naging negative. Hudyat ng net selling pressure sa derivatives. At sa options, mas mahal ngayon ang downside protection dahil sa mas handang magbayad ang mga participant para sa puts. Para kay Glassnode, recovery mode ang market. Dinidigest ang losses, nire-rebuild ang confidence, hindi pa naghahanda para sa instant moonshot. Ang basa naman ng CryptoQuant, positive pa rin pero hindi bulag. Itinuro nila ang $150,000 bilang traders on-chain realized price. Ito ang level na kapansin-pansing nagmamark ng shift mula fragile patungo sa healthy momentum. Ang argumento, kapag na-reclaim at na-sustain ang taas ng 115,000, maaari nitong simulan ang panibagong bullish phase na suportado ng lumalawak na stablecoin liquidity at nag-accumulate na whales. Pareho ang datos, magkaiba ang diin. Disenteng reset ayon kay Glassnode, potential inflection point naman ayon kay CryptoQuant. At para sa atin, ang mahalaga, parehong nagsasabi na nananatili ang capital sa sistema. Noong Tuesday, nagbagsakan ng price pero hindi sumuko. Si Bitcoin sumadsad hanggang $109,800 mula halos $116 overnight bago mag-close malapit sa $112,600. Down ng negative 2.8% sa loob ng 24 hours sa print na yon. Si Ethereum nasa 4,000 range, BNB, XRP at Doge bagsak ng negative 4 to negative 6%. Pero meron pa ding mga sumalo. Yes, nang magsalita si Fed Chair Jerome Powell, malapit na raw sa dulo ang quantitative tightening. Humihina ang labor market at may signs ng tightening sa money markets. Nagbibigay ito ng signs na mataas ang chance ng rate cut ngayong buwan. Nagkaroon ng relief bounce sa risk assets kahit na kinabukasan may bagong geopolitical headline. Isang late session sa Truth Social post ni President Trump tungkol sa posibilidad ng pag-block ng cooking oil imports mula China kung hindi tataas ang bili nila ng US soybeans na siyang naging dahilan para mabawasan ang gains. Sa equities, nag-a-attempt pa ngang lumabas sa pula ang Nasdaq at S&P 500 bago mag-close na negative 0.75% at negative 0.15%. Habang volatile ang crypto, interestingly, miners ang pinaka nag-outperform sa stocks. Bakit? Dahil sa AI team. Bitfarms, CleanSpark, Iron, Marathon Digital, TerraFulp, lahat lumipad ng 10% plus. Pinepresyuhan ng market ang narrative na ang demand sa data center at HPC mula AI wave ay pwedeng maging bagong growth engine ng miners habang mababa ang on-chain fees. Pero tandaan, stock outperformance equals immediate BTC price strength. Minsan nagli-lead, minsan nalalaglag. Kaya hindi pwede ihalo ang time frame. Balik tayo sa leverage at positioning. Ang sabi ni Vettel Lunde ng K33 Research, matapos ang violent leverage purge, constructive ang setup para kay BTC pero kailangan ng patience. Manipis ang liquidity sa short term habang nagre-recover ang mga forced sellers. Ngunit sa history, ang ganitong unwind ay madalas tumatama sa local bottoms. Ang linya niya, finally attractive to increase spot BTC exposures, gradual accumulation. Key phrase, spot at gradual. Hindi ito paanyaya sa YOLO perps, ito ay payo
tayo para sa planadong entries na may risk control. May mga sinasabi ang mga analyst na critical area sa price ni Bitcoin. May tatlong level na dapat bantayan. Ang 115,000, ito ang on-chain realized price na binigyang diin ng CryptoQuant. Kapag nakalagpas si BTC sa ibabaw nito at nagka-follow through sa daily close, masasabing may conviction ang bounce at pwedeng mag-transition mula rescue rally papuntang trend resumption. Pangalawa, 110,000. Ito ang popular na flip zone ng 2025. Sa mga nakaraang buwan, ang rejection sa 110,000 ay nagdadala ng 19% to negative 30% na decline. Ang successful reclaim at retest naman ay nagtulak ng 12% to 15% na rallies. Kung may babantayan tayong intra-week risk, ito yun. Pangatlo, ang mas mababang guardrails. 103,000 to 100,000 at ang mean band sa $96,500. Bakit 103 to $100,000? Dahil sa broadening wedge structure na tinukoy ng ilang chartists. Nasa correction leg si BTC patapos tamaan ng upper trend line at historically, ang mga ganitong correction ay humihinto malapit sa lower band ng channel. Eksaktong kaalay ng 100,000 to 103,000 zone. Dito rin nakasabay ang 50-week EMA at ang 1.618 Fibonacci extension. Kaya hindi lang ito drawing, may confluence ng moving average at Fibonacci geometry. Ngayon, bakit may nagsasabi ng $96,500 na target? Ipasok natin ang on-chain lens, MVRV Extreme Deviation Pricing Bands. Kasalukuyang nasa ibaba si BTC ng plus 0.50 band sa $119,000. Ibig sabihin na wala ang native support ng band na yan. Kapag ganyan, ang statistical mean reversion, ang next na natural magnet, ang mean band na nasa paligid ng $96,500. Nangyari na ito noong December 2024, April 2025. Mula plus 0.50, $66,980, bumalik sa mean, $53,900. Bago ulit sumipa pa itaas. Kung uulit ang pattern, cooling off lang ito sa loob ng mas malawak na bull reset para alisin ang excess leverage at overheation bago ang susunod na leg up. Pero malinaw din ang caveat, break below the mean na may volume at follow through at pwede na yung maging regime shift papuntang bear kung saan nasa radar ang 74,000 bilang susunod na logical downside area. Daily price action naman tayo ni BTC. So pagkatapos nga ng extreme volatility kung saan from 121,000 bumulusok si BTC at umabot sa 102,000 sa loob lamang ng isang araw. That's a 20,000 candle. Nag-bounce naman agad si BTC pero yung mga previous swing low dito ay nalinis na. Liquidated or stopped out na lahat ng position dyan. Kaya ang next possible support dyan ay naglalaro sa below 100,000 or $98,000. Now in terms of price action, ano ang kailangan natin makita para sa mga bulls? A recovery, a convincing higher low at makalagpas dito sa nabubuong lower high sa area ng 116,000. Actually, nakakulong si BTC ngayon sa range between all-time high and recent low. Pwedeng maglaro lang dyan si BTC, pabalik-balik, mag-consolidate, at ang real confirmation is a convincing breakout sa recent high niya. For the bull market, continuation. Kung hindi, posible na ito na yung distribution for the next phase of the market cycle. Sa ngayon, meron rejection dito. Ito yung previous bullish FVG na na-invalidate at ngayon nagsisilbing FVG inversion. So mas mataas pa din ang posibilidad ng pagbaba ng price. Pero ngayon kasi nasa gitna nga ito. We have to observe yung mga susunod na candle. For bearish price action, pwede nga itong mag-form ng head and shoulder. Ito yung tinatawag nating relief rally, bull trap, kasi mag-a-anticipate yung iba na umaangat na yung price. We are so back. Pero kapag hindi nila napansin yung formation ng lower high, no break of structure above the recent swing high, then mas mataas pa din ang probability of rejection. Now, kung bibigay yung 98,000 support, then 74,000 price level is the next major support. At hindi natin gugustuhin na umabot yan si BTC. Magbibigay kasi sa atin yun ng negative 41% retracement. Bukod sa babasagin niya yung uptrend, magbibigay din sa atin yun ng death cross scenario. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.